Attorney G, lahat ba dapat talaga matuto maging leader? Ideally, lahat tayo dapat i-develop natin ang leadership skills natin. Ang leadership kasi, natural consequence yan habang tumatanda tayo. Eventually, mag-aasawa tayo at hahawak tayo ng pamilya. At nakaposisyon man tayo o hindi, habang tayo tumatanda, mas dumarami ang lumalapit sa atin at tumitingala. Kaya nandito na yung part 2 ng leadership series ko. At ngayong alam mo na napaka-importante na magpakatotoo ang isang leader sa sarili niya. Ready ka na ngayong i-SWOT analysis ang sarili mo. Ilista mo lang yung 3 pinakamalakas mong strengths at pinakamahina mong weaknesses. At pag nalista mo na, ready ka na ngayon mag-practice ng self-control. Self-control is the ability to transform ourselves through incremental and measured changes with the ultimate goal of making these changes habitual in nature. Ito yung kakayahang magbago ng dahan-dahan lang pero dire-diretso. Halimbawa, kung isa sa mga strength mo is magaling ka sa communication, magaling ka magsulat, magaling ka magsalita, pwede mo siyang dahan-dahang improve pa through self-control. Halimbawa, mangako kang magbabasa ng isang libro ng isang buwan. At kung ang weakness mo naman halimbawa tamad ka, pwede mo rin itong baguhin ng dahan-dahan through self-control. Halimbawa, mangako kang gumising ng 7 ng umaga araw-araw. Our best and worst traits can be enhanced or diminished through self-control. Kailangan lang natin ng masusing disiplina para magtuloy-tuloy ang ating pagbabago. Gina yan!